1,000 taon na ang nakalipas, nang salakayin ng mga halimaw mula sa itim na kailaliman ang mundo ng tao. Malalaking halimaw at mga dragon ang naghasik ng lagim, dahilan ng takot at kaguluhan sa sangkatauhan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang mga misteryosong monumento, isang sinag ng pag-asa para sa sangkatauhan. Naglalabas ito ng kakaibang kapangyarihan na tuluyang nagbago sa takbo ng digmaan. Mula noon, nagsimulang makakuha ng mga propesyon ang mga tao mula sa monumento, na siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang labanan ang mga halimaw. Dito nagsimula ang desperadong pakikibaka para sa kaligtasan. Unti-unti, habang lumalakas ang sangkatauhan, naitaboy nila pabalik sa kailaliman ang mga halimaw at muling nabawi ang kanilang teritoryo. Pagkatapos nito, itinatag ng bansang Huaxia ang 9 na kabisera sa paligid ng mga monumento, at taon-taon ay ginaganap ang seremonya ng pagpili ng propesyon, isang mahalagang tradisyon kung saan ang mga estudyante ay nagtitipon upang itakda ang kanilang kapalaran. Bagamat Naples na ang mga halimaw, hindi pa rin sila tuluyang nawala. Nakatago pa rin sila sa mga anino, nag-aabang ng susunod na pag-atake. At upang tuluyan silang mapuksa, kailangan pa rin ng mundo ang lakas ng kabataan. Ang bagong henerasyon ang maaaring maging susi sa tagumpay ng digmaang ito. Ngayon ay ika-53 taon na ng bagong era, at ipinagdiriwang ang araw ng pagpili ng propesyon sa lungsod ng Lintian. Muling nagtipon ang mga tao sa monumento upang harapin ang kanilang kapalaran. Ipinahayag ng guro ang pagsisimula ng seremonya at nagbabala na ang monumento mismo ang magtatalaga ng propesyon ayon sa kakayahan ng bawat isa. Isa itong sandaling pampasya sa buhay ng bawat estudyante. Paalala ng guro. Maging ito man ay mandirigma o taga-suporta, bawat isa ay may tungkuling gampanan para sa pag-unlad ng bansa. Nasa inyong mga kamay ang kinabukasan ng Wugwo. Matapos ang 18 taon ng pag-aaral, heto na ang pagkakataon ng mga estudyanteng magising ang kanilang potensyal. Isa sa kanila ang nangangarap na makuha ang isang fighting class upang makasali sa isang guild at kumita ng madaling pera. Ngunit may isa pang estudyanteng nagsabing hindi ganoon kadali maging isang mandirigma, dahil kalahati lamang ng mga estudyante sa kanilang paaralan ang nakakakuha ng martial professions. Samantala, may grupo ng estudyante ang napansin si Lin Tianhao, na tila natutulog pa rin kahit oras na ng seremonya. Sa kanila, siya ang pinakatamad sa buong paaralan, at milagro na kung makakuha siya kahit supportong profession. May isa pa sa kanila ang nagbiro. Bagay sa kanya ang beast tamer, yun ang pinakamababang propesyon. Binuksan niya ang kanyang mga mata habang seryoso. Siya Lin Tianhao, isang estudyante mula sa hulihan ng pangalawang grado sa Lintian School, ay sa wakas dumating na rin sa seremonya. Tahimik niyang iniisip ang kanyang kapalaran, ano kaya ang magiging propesyon niya. May isang kaklase ang nagtanong, "O Tianhao, anong propesyon ang target mo?" Sumagot siya, "Sana makakuha ako ng S-rank talent, o kahit isang hidden class." Napatawa ang mga estudyante, "Seryoso ka? Regular support class nga baka hindi mo makuha. Naalala mo ba yung huli mong rating? C lang yun." Binal ika ni Tianhao ang kanyang mga score. Lakas, 2.9. Talino, 2.8. Pisikal, 1.6. Espiritu, 1.7. Liksi, 1.5. Kabuoang potensyal, C rank. Alam niyang sa ganitong resulta, maliit ang tsansa niya sa tagumpay. Pero ayaw niyang mawalan ng pag-asa. Iniisip niya, kung ang isang ordinaryong ibon ay pwedeng maging phoenix, bakit hindi ako? Naalala niyang minsan na siyang na-transmigrate sa ibang mundo. Kung nagkataon yun bilang milagro, baka may isa pa. Buong puso siyang umaasa, sana makakuha siya ng magandang propesyon. Maya-maya, inanunsyo ng guro na ang mga estudyante ng pangalawang grado ng Lintian No. 1 School ay magsisimula ng umakyat sa entablado para sa seremonya. Ang unang tinawag ay si Wang Dong. Buong kumpiyansang lumapit ito, na agad umagaw ng pansin ng mga tao, pati na rin ni Lin Tianhao. Bago siya lumapit sa monumento,
binigyan pa niya ng mapanuyang tingin si Tianhao, sabay sabing, "Tingnan mo at matuto, Tao-unan." Ipinaliwanag ng guro. 5 segundo ang proseso. Normal lang ang makaramdam ng hilo o kakaibang pakiramdam. Ipinatong ni Wang Dong ang kanyang kamay sa monumento, at agad itong naglabas ng makapangyarihang gintong enerhiya. Lumaganap ang enerhiya sa kanyang kamay at katawan. Sa ilalim ng liwanag ng banal na kapangyarihan, matagumpay ang kanyang paglipat. Kumislap ang kanyang mga mata habang sumasalamin sa kanyang bagong anyo. Natanggap niya ang warrior class, at tuwang-tuwa ang babaeng kasama niya. Punong-puno siya ng kumpiyansa sa kanyang tagumpay. Pero matapos ang official awakening, ibinunyag ng liham na C rank lang ang kanyang talent. Lubos na ikinagulat ni Wang Dong ang balita. Sabay noon, pinakalma ng babae si Wang Dong, sinabi niya dito na kahit na C rank lamang ang talento ni Wang Dong, itinuturing na itong mataas na resulta para sa mga ordinaryong tao. Sabay noon, inutusan siyang magtungo sa Lintian City Guild, kung saan tuturuan siya ng mga profesional ng mga espesyal na kasanayan. Habang pinapanood ng mga babae ang seremonya, humanga sila kay Wang Dong, tinawag siyang gwapo at pinangarap na makasama siya sa pagpasok sa mga dungeon. Naiinggit sila sa tagumpay niya, dahil ang pagiging isang warrior ay halos garantiya na ng isang matatag na trabaho habang buhay. Ipinagmalaki ni Wang Dong ang kanyang profession card sa mga babae. Patuloy silang nagpapakita ng interes sa kanya. Muli niyang tiningnan si Lin Tianhao ng may paghamak. "Basura ka pa rin ng klase." Sabay ngisi. Naisip ni Tianhao na mas lalo lamang lalala ang sitwasyon ngayon na ang dating mapanghamak ay isa ng opisyal na mandirigma. Nagpatuloy pa sa panlalait ang mga kasama ni Wang Dong, na sinusumbatan si Tianhao dahil sa pagiging tahimik at tila walang laban. Ngunit imbes na masira ang mood, nag-anyaya si Wang Dong. "Halina't magdiwang tayo." Tahimik na pinagnilayan ni Lin Tianhao kung paanong ang isang agresibo at mapagmataas na tao gaya ni Wang Dong ay maaaring maging isang warrior. Napaisip siya, ano kaya ang magiging propesyon ko? Ang mga taong nakapaligid ay patuloy sa pangungutya, bulong-bulungan kung ano kaya ang makukuha ng taunan. Halos lahat ay tiyak, isang kaiyahiyang propesyon lang ang mararating niya. Sa kanilang paningin, imposibleng maabot ni Tianhao si Wang Dong. Hanggang sa dumating ang sandali. Ipinahayag ng host. Ang susunod ay si Lin Tianhao. Bahagyang nanginginig ang kanyang tinig, tila nadarama rin niya ang tensyon ng sandali. Tumugon si Tianhao ng may kumpiyansa, itinaas ang kamay, at muling bumalik ang katahimikan. Kitang-kita sa kanyang mata ang determinasyon. Lumapit siya sa monumento. Tahimik siyang nagdasal. Kahit anong fighting profession, kahit anong klase, basta't makalaban ako. Sana maging malakas ako. Makikita sa kanyang mukha ang pag-aalala, tensyon, at pag-asa. Pagdampi ng kanyang kamay sa monumento, nagsimula na ang proseso. Kislap ng enerhiya ang lumaganap sa paligid niya, isang malakas na pagsabog ng liwanag at enerhiya ang sumiklab. Lumawak ang kapangyarihan ng monumento, sumikop sa buong lugar. Ramdam ni Tianhao ang liwanag na bumalot sa kanya, tila pinupuno siya nito ng kapangyarihan. Umaasa siyang ito ang simula ng pagbabagong kanyang inaasam. Nagulat ang tagapamahala ng seremonya, tila may kakaiba siyang nasaksihan. Mukhang hindi ito ordinaryong propesyon. Mula sa itaas, kita ang pagkawatak-watik ng enerhiya mula sa monumento. Lahat ng tao sa paligid ay tahimik at tensyonado. Lumapit ang babae kay Tianhao. "Maghanda ka. Magkaiba ang kapalaran ng bawat isa," sambit niya. Handa na sana siyang ipahayag ang resulta. "Ang iyong propesyon ay isang summoner." Napatingin ang lahat. Tumawa ang ilan. Summoner daw. Sayang. Para sa kanila, isa itong walang silbing propesyon. Ang tingin nila sa kanya ngayon ay mas nakakaawa pa kaysa dati. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may isang kakaibang bagay na nagising sa loob ng katawan ni Tianhao. Abyss Lord System activated. Nabigla siya. Sistemang Abyss Lord. Naglabas ng mensahe ang interface.
Ang Abyss Lord system ay magbibigay ng isang random na SSS rank talent tuwing makakaabot ng 10 level. Pagdating sa level 100, makakakuha ka ng 10 SSS rank talents. Nanlaki ang mata ni Tian Hao. Hindi lang siya nakakuha ng propesyon, may sistema rin siya. Habang nakatingin ang guro sa buong proseso at inabot ang card sa kamay ni Tian Hao, nagpatuloy ang mga bagong anunsyo na lumalabas sa system. SSS Rank Talent Draw in Progress. Tahimik, ngunit seryoso si Tian Hao habang hinihintay ang resulta. Congratulations! Nakakuha ka ng SSS Level Talent, Demonic Sacrifice. Binasa niya ang kasanayan. Ang gumagamit ay maaaring magsakripisyo ng bahagi ng kanyang maximum HP upang agad na i-level up ang isang summoned creature at bigyan ito ng demonic power mula sa impyerno. Ang mga nilalang na ito ay maaaring patuloy na kumalap ng karanasan sa laban. Permanenteng nababawas ang maximum HP. Naguluhan at kinabahan siya. Malaki ang kapalit. Pero naisip niya, kung ang mga summoned creature ko ay sapat na kalakas, hindi ko kailangang lumaban sa harapan. Sa tamang gamit ng mga gear na nagpapataas ng HP, kakayanin ko ito. Ayon sa sistema, para sa bawat 100 units ng max HP na isinasakripisyo, makakakuha ang summoned creature ng dagdag isang level. Sinuri niya ang kanyang kasalukuyang estado. May 1,000 akong HP, pwede kong itira ang 100 at agad na itaas ang level ng creature sa level 9. Ngunit ipinangako niya sa sarili, gagamitin niya ito ng may matinding pag-iingat. Samantala, lumapit ang guro at sinabing, kahit hindi ito ang inaasahan mong propesyon, may ibang landas pa rin sa buhay. Ngumiti si Tian Hao, maraming salamat po, ma'am. Naniniwala po ako sa sarili ko. Makakamit ko rin ang tagumpay. Gayunpaman, may pagdududa pa rin ang guro. Samantala, sa gitna ng karamihan, may isang babaeng nagbiro. Kung summoner lang siya, baka mas mabuti pang umuwi na lang at pag-isipan ang future niya. Napagtanto ni Lin Tianhao na ang pagiging summoner ay isang kahiya-hiyang propesyon. Tinatawanan siya at tinitingnan ng mababa. Pero sa kabila ng panghahamak, matatag ang kanyang pasya. Magiging pinakamalakas akong summoner sa mundong ito. Makalipas ng 1 oras, pag-uwi niya sa bahay, masaya siyang sinalubong ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Kuya, anong naging propesyon mo? Tanong nito. Kalma siyang sumagot, isa ako summoner. Nagulat ang kapatid niya, hindi ba't yan ang pinakawalang kwentang propesyon? Sabi nila basura raw yan. Ngumiti si Tian Hao, oo, yan nga ang nakuha ko. Piliting ngumiti ng dalaga, sige kuya, balang araw, magiging mage ako. Ako ang magpo-protekta sa'yo. Napahiya si Tian Hao sa sinabi ng kapatid niya, lalo na't medyo bukas ang pananamit nito. Huwag mo na akong alalahanin. Mas malakas ako kaysa sa iniisip mo. Kaya ko ang sarili ko. Ninas ang dalaga. Ayan ka na naman, inaasar mo na naman ako. Akala mo bata pa rin ako. At umalis itong nagmumakmak, sinabi niya sa kanyang kapatid na hayaan muna siya, maglaro na lang muna siya. Ngunit bago pa makaalis ng tuluyan si Lin Tianhao, sinabi sa kanya ng kapatid niya na tigilan na ng pagtrato sa kanya bilang isang bata. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Lin Tianhao, may urgent announcement para sa mga matagumpay na nakatapos ng profession transfer. Nagpasya siyang pumunta at alamin kung anong klaseng pagtitipon ang pinatawag. Sa loob ng bulwagan, inanunsyo ng guro. Maganda ang naging resulta ng klase natin. 5 ang naging warrior, 8 ang mage, 11 ang support, at 1 lang ang naging summoner. May ilang estudyante ang natawa at nagsimulang mangutya. Itinuro ng isang lalaki si Lin Tianhao at sinabi na siya ang nakakuha ng basurang klase. Sinabi ng isang lalaki na katabi nito na ang maging summoner ay sisira sa iyong buhay. Ngunit mabilis silang pinatigil ng guro. Hindi ordinaryo ang kaso ni Lin Tianhao. At iniabot nito ang isang beginner's guide para sa mga summoner. Basahin mo ito, makakatulong yan sa'yo, sabi ng guro. Nagpasalamat si Tianhao, at inabisuhan siyang bumalik sa kanyang upuan.
Tiningnan niya ang makapal na manual. Grabe, ganito ba talaga kababa ang tingin sa pagiging summoner? Paliwanag ng guro, tinawag kayo lahat para makalap ang detalyadong impormasyon sa mga nakapagbago ng propesyon. Present ang lahat ng klase, kaya sana huwag ninyo akong ipahiya. Sa isang bukas na lugar, may kakaibang monumento na kahugis ng sasakyan na may target sa gitna. Naroon ang maraming estudyanteng naghahanda para sa isang mahalagang aptitude test. Isang lalaking may mahabang buhok at salamin ang humarap. Magsisimula na ang pagsusulit. Napalingon ang lahat. Unang sumubok ang isang estudyanteng kumpiyansa ang lakad. Pinalibutan siya ng bughaw na enerhiya sa kanyang atake. Nakakuha siya ng 73. Magaling. Ipagpatuloy mo lang yan, sabi ng taga-bantay. Sunod na sumabak ang isa pa, inilabas nito ang kanyang espada at naghanda upang umatake. Gumawa siya ng isang nag-aapoy na paghiwa. Nakakuha siya 89 na score. Masayang-masaya ang kalbong estudyante. Isa raw ito sa pinakamataas sa buong taon, sambit ng obserba. Ngayon, si Lin Tianhao na ang susunod. Tahimik siyang lumapit sa arena, hawak ang isang staff. Tumabi ang nakaraang kalahok. Naisip niya ang isang simpleng summoning spell mula sa librong binigay ng guro, ngunit hindi pa niya ito nasubukan. Bahala na, sambit niya sa sarili. Binuksan niya ang libro at umaasang gagana ito. Biglang lumitaw ang misteryosong mga simbolo. Sinimulan niya itong bigkasan ng isa-isa. Dahil doon, nagsimulang bumalot sa kanya ang malakas na enerhiya. Nasa gitna siya ng umiikot na hangin, nagpapakita ng kontrol sa kapangyarihan. Nagulat ang guro at ang mga nanunood. Hindi sila makapaniwala sa nasasaksihan. Palakas ng palakas ang liwanag. May nagsabi mula sa crowd. Nag-summon talaga siya, pero, ano yun? Mula sa makapal na ulap ng mahika, isang malaking anino ang unti-unting bumubuo. Pagkatapos ng isang matinding kislap, lumitaw ang isang nilalang. Isang cute na asul na slime. Squeak, ang tunog nito. Nakatingin si Tianhao sa slime na kanyang nasamon, hindi makapaniwala na isang slime lang ang lumabas. Natawa ang mga tao sa paligid. Slime, ang cute naman, pero useless yan. May ilan pang nagtanong, kaya ba niyan lumaban? Nagpatuloy sa pagtalon-talon ang slime sa tabi niya, masaya at walang kamalay-malay. Si Tianhao, litong-lito, habang pinagmamasdan ang kanyang unang summoned beast. Lumabas sa screen ang impormasyon tungkol sa nilalang. Summoned Beast, Basic Slime. Level, 1, HP, 500. Attack Power, Siyam. Skills, Corrosive Slime, Speed Slime. Equipment, wala. Napakunot noo si Tianhao. 9 attack power. Parang kinamot ko lang sarili ko niyan. Tumunog lang ng cute ang slime, squeak. Pinatigil ng guro ang ingay at tinawag ang lahat na tingnan ang resulta ng pagsusulit. Paglabas sa electronic scoreboard, ang total na puntos ay 9 lang. Napakunot noo ang guro at inulit. 9 points. Tahimik at sabay-sabay na napatingin ang mga tao, may halong gulat at pagkadismaya. Sinubukang pasayahin ng guro si Tianhao. Well, 9 points ay resulta pa rin, sambit niya. Pero patuloy ang mga bulungan at pangungot siya sa paligid. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Tianhao, naging seryoso siya at humarap sa guro. Pwede po bang subukang kumuli? Tanong niya. Sandaling nag-isip ang guro, at may pag-aatubiling tumango. Huminga ng malalim si Tianhao. Panahon na para gamitin ang aking natatanging talento, sabi niya sa kanyang sarili. Inactivate niya ang kanyang SSS level unique skill. Demonic Sacrifice. Magdo-donate ako ng 200 points. Sa gitna ng crowd, may sigaw. Ha! Kahit 100 ulit pa yan, walang mangyayari. Sigaw ni Wang Dong, nang aasar. Biglang bumaba ang HP ng slime mula 1,000 pababa sa 800. Ang katawan nito ay nagsimulang mabago, tila sumasailalim sa matinding pagbabagong demonization. Ang slime ay nabalutan ng pulang ugat at itim na enerhiya. Ang kaloob-looban nito ay unti-unting naging nakakatakot na anyo,
kumikislap sa loob ng impyernong enerhiya. Habang ang mga pulsing lines ay tuluyang sumikop sa slime, natapos ang masakit na ritual. Nagulat ang lahat, hindi sila makapaniwalang ang dating cute na slime, ay isa ng nilalang mula sa kadiliman. Mula sa makapal na usok ng demonic energy, lumitaw ang isang demonic slime. Napatanong si Tianhao kung ito na ba ang demonic form ng slime niya. Lumabas ang bagong impormasyon sa screen. Demonic slime. Level 3. HP 501,200. Attack power 120. Bagong skill, Demon Dance. Gear, wala pa rin. Sa sobrang tuwa, inutusan ni Tianhao ang slime na umatake na. Ngayon ay pawn siya ng kumpiyansa habang pinagmamasdan ang kanyang nilalang. Ang demonic slime ay lumipad sa ere, handa para sa isang malakas na atake. Makikita sa katawan nito ang bagsik at bilis. May iniwang trail ng enerhiya habang mabilis na lumusab papunta sa target. Pagbagsak nito sa gitna, may matinding liwanag na kumislap mula sa impact. Ang scoreboard ay patuloy lang sa pagtaas. Ang enerhiya ng slime ay nagpalabas ng tila electric field, na siyang nagpatigil sa lahat sa paligid. Tahimik ang lahat, nang laki ang mga mata, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Si Tianhao, na natiling nakatayo, hindi rin makapaniwala sa naging resulta. Unti-unting lumiwanag ang scoreboard, hanggang sa lumabas ang numerong 120. Nagulat ang lahat sa resulta. Ang guro at mga estudyante ay nagkatinginan, gulong-gulo. Paano nangyari yun? Ang isang dating itinuturing na mahina, ngayon ay lumampas pa kay Wang Dong na nakakuha ng 89 points. Si Wang Dong, galit na galit. Naisip, imposible ito. Isang walang silbing basura tulad ni Lin Tianhao, mas mataas ang score kaysa sa akin. Naalala niya na kahit ang alamat na martial god na si Fang Chandian, ay 101 points lang ang nakuha. Hindi siya makapaniwala kung paano nangyari yun. Sinabi niya, hindi ito tama, baka nag-test siya ulit. Baka, nandaye siya. Mula sa crowd, may sumigaw. Nag-cheat si Lin Tianhao. Sumang-ayon ang ilan. Oo nga, una, 9 points lang, tapos biglang naging 120. Ngunit kalma lang si Lin Tianhao. Naisip niya na, oo, totoo, may malaking pagkakaiba sa resulta. Pero hindi yan daye, ginamit ko lang ang talento ko sa slime ko. Tahimik na nag-isip ang guro. May sense ang sinasabi ng mga nag-aakusa, pero hindi rin basta-basta pwedeng paniwalaan. Muling nagsalita si Tianhao, seryoso, habang lumalapit sa guro, kasama ang kanyang demonic slime. Guro, hindi ako nagdaye. Ngunit dumiretso lang ang guro papunta sa makina, at sinundan ito ng tingin ni Lin Tianhao. Ang screen ng makina ay nagkakaroon ng blur na parang nasira. Tahimik na pinagmasdan ng guro ang sitwasyon. Mapanuri, malalim ang iniisip. Hanggang sa wakas, nagdeklara siya. Walang pandaraya rito, nagka-malfunction lang ang machine. Si Lin Tianhao, ay hindi nandaye. Napabuntong hininga si Wang Dong. Naisip niya na ganun na nga. Ang makina ay nasira, walang paraan para ang talunan na yan ay matalo ako. Kinuha ni Wang Dong ang pansin ng guro at nagtanong, Guro, kung ang makina ay nasira, ano na ngayon ang puntos ni Lin Tianhao? May sumagot agad, yung first attempt niya, yung 9 points, legit yun. Lahat naman nakakita. Maging si Wang Dong ay tumango. Tama, nakita namin, 9 points lang talaga siya sa una. Humarap ang guro kay Lin Tianhao at sinabi, dahil sa aberya sa system, kakanselahin ang kasalukuyang resulta ni Lin Tianhao. Magsusulit siya muli sa susunod. Nagulat si Tianhao. Hindi niya inaasahang papayagan siyang umulit. Samantala, nagngingit-ngit ang mga estudyante. Hindi patas to. Kita naman naming malakas siya. Bakit kailangang ulitin? Pinapaboran lang siya ng teacher. Biglang nagsalita ang guro at sumigaw, tumigil kayo. Ako ang magpapasya rito. Tapos na ang pagsusulit para sa araw na ito. Lahat ng hindi pa nakakapagsulit, kabilang si Lin Tianhao,
mauulit ang test pagkatapos maayos ang equipment. May isa pang estudyanteng pasiga na tinawag si Wang Dong, tila may sasabihin. Pero nang matitigan siya ni Wang Dong, bigla siyang natahimik at tinakpan ang bibig. Halatang takot na takot, muling nang asar si Wang Dong. Sinabi niya kay Lin Tianhao na kahit mag-retake ka pa, basura ka pa rin. Isa kang mountain chicken na nangangarap maging phoenix, pero hanggang panaginip ka lang. Humarap siya sa kanyang mga kasama at nagsalita. Fair na, sa unang level dungeon na tayo, sa Black Abyss. Sayang lang oras sa tulad ni Lin Tianhao. Naalala ni Tianhao, ang Black Abyss, isang dungeon para sa mga baguhan. Perfect ito para sa demonic slime ko. Habang papalayo si Wang Dong at ang grupo niya, seryosong tinitigan sila ni Tianhao. Samantala, ini-inspeksyon ng mga engineer ang sirang device. Isa sa kanila ay namangha. Hindi ko akalaing masisira ito ng ganito ng isang estudyante lang. Mukhang may bagong henyo na naman ang paaralan, sagot ng isa. Sa gate, may nakasalubong si Tianhao na isang matandang pari. Tinignan siya ng matanda, may interes sa mga mata. May likas kang kakayahan sa pag-summon, bata, masayang sambit nito sa bida habang nakataas ang kamay. Naguluhan si Tianhao, parang pamilyar ang boses at mga salita. Ako po ba ang tinutukoy ninyo? Tanong niya dito. Ngumiti ang matandang pari at sinabi, interesado ka bang bilhin ang summoner's staff? 300 gold lang. Napangiwi si Tianhao. 300, sa isang ordinaryong kahoy lang. Gusto mo po ba akong pagnakawan? Ngunit sinabi lang ng matanda. Sadyang mababa na yan. Kung iba pa ang bumili, mas mataas pa sana ang singil ko. Pinagmasdan ni Lin Tianhao ang baston at napansin niyang may totoong kapangyarihang nagmumula rito. Napagtanto rin niyang wala talagang summoner guild sa buong mundong ito, kaya ang mga gamit tulad nito ay napakabihira. Mukhang kailangan ko na talagang bilhin to, bulong niya sa sarili. Pagkatapos noon, tumingin siya sa matanda at sinabi, sige na, kukunin ko na ang baston. Ngumiti ang matanda, agad tinaas ang 3 daliri at sinabi kay Lin Tianhao na 300 gold ang halaga nito. Kinuha ni Lin Tianhao ang kanyang pouch, ngunit pagkasilap niya ay nalaman niyang 72 gold na lang ang natitira sa kanya. Sinubukan ni Lin Tianhao na makipag-negotiate upang ibaba ang presyo ng staff sa 72 gold, at pumayag naman si matanda na tanggapin ito bilang deposit. Ipinaliwanag ng matanda na ang perang iyon ay garantiya na hindi na ito ibebenta sa iba, at inutusan si Lin Tianhao na kunin ang isang kayamanan mula sa loob ng Level 1 Black Abyss. Nabigla si Lin Tianhao na tila nahila siya sa isang quest, parang nasa loob siya ng isang laro. Sinabi ng matanda na sa kailaliman ng labyrinth ay malinawan ang lahat, at napilitan si Lin Tianhao na ilagay ang kanyang fingerprint sa kontrata. Pagkatapos itatak ang selyo, pinaalalahanan siya ng matanda na huwag kalimutan ang kanilang kasunduan, bago ito tuluyang umalis. Naiwan si Lin Tianhao na nag-iisip habang unti-unting bumubuhos ang ulan ng kalungkutan. Habang nangyayari ito, isang taong nagmamasid ang nagtanong kung ano ang ginagawa ni Elder Fang. Sambit pa ng guro na dahil nasira ang test machine, sinuspinde muna ang pagsusulit. Agad tinanong ni Elder Fang ang guro kung kilala niya ang estudyante na yun. Tumingin ang guro kay Lin Tianhao at naalala na ito ay estudyante mula sa kanyang klase, na binanggit ding mahirap ang landas para sa isang summoner. Sumang-ayon si Elder Fang dahil magiging mahirap nga ang landas na pagdadaanan nito. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Lin Tianhao sa pasukan ng Level 1 Dark Abyss sa Cold Valley Abyss. Pinag-aralan ni Lin Tianhao ang pasukan at nag-isip tungkol sa mga kondisyon para makapasok. Kailangan daw ng 3 hanggang 5 miyembro para makapasok sa Cold Valley Abyss. Pagkatapos noon, binuksan niya ang Cold Valley Speedrun Leaderboard. Nabanggit din ang Speedrun Leaderboard kung saan ang makakakuha ng pinakamataas na ranggo ay makakatanggap ng masaganang gantimpala, isang golden beginner chestplate na nagbibigay ng dagdag na depensa at HP.
Sinabi ni Lin Tianhao na ang pagkuha niya ng 120 points ay maaaring magbigay sa kanya ng magandang layunin. May mga nagduda kung kakayanin ba niya iyon bilang pinakamahinang kalahok. Muling naramdaman ni Lin Tianhao ang pangungutya ng mga tao sa paligid. Sinabi ni Wang Dong kay Lin Tianhao na hindi naman siguro susubukan nitong pumasok ng abyss, magiging maswerte na lang daw siya kapag nabuhay pa siya ng 10 segundo. Tumingin si Lin Tianhao sa kanila nang may inis, naisip niya na nagtagpo na naman ang landas niya. Sina Wang Dong at ang kanyang mga kasama ay nagsabing mas mabuti pa raw na mag-farming na lang siya kaysa pumasok sa dungeon. Tumugon si Lin Tianhao na mas mabuting huwag siyang pakialaman ng mga ito. Sinabi ni Zhang Yunfei na isang level 1 wood mage kay Lin Tianhao na kailangan ng 3 tao para pumasok ng dungeon. Tapos nagpapanggap pa itong matapang ngayon, tingnan na lang natin kung makakapasok ka. Pagkatapos noon, itinaas ni Wang Dong ang kanyang kamay at sinabi nito na sino ang gustong sumali sa kanila, kailangan ng isang C-rank na warrior at 2 E-rank na mages. Narinig ito ng mga tao sa paligid kaya itinuro ng isa si Wang Dong at sinabi pa nito na isang C-rank warrior ito. Natuwa ang lalaking katabi niya at sumang-ayon. Sinabi niyang ligtas na sila ngayon. Nagsimula ng magtipon ang mga tao sa harap ng grupo ni Wang Dong at nag-uunahan sila para mapili na maging kasama. Sinabi ng isa sa mga tao na isa siyang fire mage, sambit naman ng isa pa na isa siyang priest. Meron siyang cold resistance buffs. Pinili ni Wang Dong ang 2 lalaki upang sila ang kanyang maging kasama. Habang naglalakad papasok ng gate, may isa sa grupo ang nagsabi na ang C-rank warrior nilang kasama ay kahanga-hanga at idinagdag na nais ni Wang Dong na makuha ang mataas na ranggo. Kumpirmado ito ng kanyang kasamahan, na sinabing mabilis silang mananalo at hindi magiging pabigat sa team. Nagtipon ang grupo sa harap ng portal, handa na para sa kanilang pagsubok. Sa paanan ng portal, may kalansay na tumalsik mula sa portal at nakahandusay na ito sa lupa, isang babala kung gaano kapanganib ang misyon. Nabigla ang grupo sa nakita at may isa sa kanila ang nagbabala na kailangang manatiling magkakasama, dahil kung hindi, tiyak na kamatayan ang kahaharapin. Sa kabila nito, masaya pa ring inudyukan ni Wang Dong ang lahat na magpatuloy, puno ng kumpiyansa. Tahimik na pinagmamasdan ni Lin Tianhao ang grupo at pinaghihinalaang may masamang balak sina Wang Dong at ang kanyang mga kasamahan. Sigurado siyang may ilang miyembro sa grupo na baka hindi na makalabas ng dungeon ng buhay. Napaisip siya na mahal ang resurrection, kaya ang pinakamainam na opsyon ay magtagumpay ng walang mamamatay. Bagamat isa siyang S-rank summoner na may pambihirang kakayahan, hirap pa rin si Lin Tianhao na makabuo ng sarili niyang grupo dahil sa mababang tingin ng iba sa kanya bilang isang basura. Tinuro ng isang lalaki si Lin Tianhao dahil nakita niyang isang S-rank ito at sinabihan ng iba na makipaggrupo sila dito. Ngunit sinagot lang siya ng isang mayabang na lalaki na sira ka ba? O kaya naman bulag, isa siyang summoner. S-rank ay walang ibig sabihin. Singit naman ng babae na kala nila nakahanap na sila ng magbubuhat sa kanila. Yun pala ay isang basura lang din na mas malala pa sa kanila, kaya kalimutan na lang nila ito at maghintay ng taong malakas para buhatin sila. Dahil doon, nanatiling nakatayo si Lin Tianhao sa gitna at wala man lang lumalapit sa kanya upang bumuo ng grupo. Di nagtagal habang nakatayo siya sa gitna ng mga tao, napansin ni Lin Tianhao ang isang babae sa gitna ng karamihan, isang E-rank bard na nagngangalang Li Zhu, na halatang matagal nang naghihintay ng makakasama sa isang team. Lumapit si Lin Tianhao at kinausap ito. Tinanong niya si Li Zhu kung gusto ba nito makipag-team up sa kanya. Bigla na lang namula si Li Zhu nang mapagtanto niyang iniimbitahan siya ng isang S-rank summoner. Ipinaliwanag ni Lin Tianhao na nais niyang lumahok sa kompetisyon ngunit hirap siyang makahanap ng mga kakampi. Sabay noon iniabot niya ang kanyang kamay kay Li Zhu. Habang pinagmamasdan ni Li Zhu si Lin Tianhao, napaisip siya, isang S-grade summoner na gustong umakyat sa leaderboard. Imposible, pero, ang gwapo niya talaga. Sayang naman kung palalampasan ko tung pagkakataon. Kaya't napagdesisyonan ni Li Zhu na sumali na rin sa koponan ni Lin Tianhao.
Nagkamay sila bilang tanda ng kanilang kasunduan, at agad silang binati ng sistema para sa matagumpay na pagsali ni Li Zhu sa team. Sabi ni Lin Tianhao, simula ngayon, teammates na tayo. Kasunod noon ay ipinakilala niya ang kanyang sarili, at ganun din si Li Zhu. Matapos ang maikling pagpapakilala, sinabi ni Lin Tianhao kay Li Zhu, pagpasok natin, ako na ang bahala sa mga halimaw. Gawin mo lang ang lahat para manatiling ligtas. Naantig si Li Zhu sa malasakit ni Lin at nangakong hindi siya magiging pabigat. Napagdesisyonan nilang kailangan pa nila ng isa pang kasapi sa grupo. Sa mga oras rin na iyon, lumingon ang ilang tao sa isang magandang babae na naglalakad papalapit sa kanila. Ang babaeng ito ay nagngangalang Su Qing-er, isang A-rank druid na agad nakakuha ng atensyon ng karamihan. Nakilala ni Lin Tianhao si Qing-er bilang isa sa mga sikat na estudyante sa kanilang paaralan. Nang malapit na si Qing-er, bigla niyang napansin si Lin Tianhao at napaisip siya, hindi ba't si Lin Tianhao yan? Ang kilalang kulelat sa school natin. Naging summoner siya. Sa puntong iyon, lumapit siya kay Lin Tianhao habang naglalaro sa isip niya ang tanong, isang trash tier summoner class. Paano kung makipag-team up ako sa kanya? Samantala, si Tianhao ay pawis na lang, litong-lito at hindi alam kung ano ang nangyayari. Hindi nagtagal, tila inutos ni Qing-er na isama siya sa team, dahilan para magalit ang ibang lalaki sa paligid. Ang mga lalaki sa paligid ay napuno ng galit dahil mas pinili ni Qing-er na sumali kay Lin Tianhao. Si Lin Tianhao naman ay hindi pa rin alam kung bakit gusto nitong sumali sa kanya. Kumpiyansa si Qing-er sa kanyang desisyon, at ipinahayag ito ng may buong pagtitiwala kay Lin Tianhao. May ilang nakapaligid na naiinis sa desisyong iyon at nagtaka kung bakit isang summoner ang pinili ni Qing-er, ngunit agad silang tiningnan ng masama ni Qing-er at sinabing kasama na siya sa team ni Lin Tianhao ngayon. Sa wakas, sina Lin Tianhao, Li Zhu, at Qing-er ay sabay-sabay na pumasok sa dungeon. Habang naglalakad, tinanong ni Lin Tianhao si Qing-er kung ano ang nagtulak sa kanya na sumali sa kanilang grupo. Ipinaliwanag ni Qing-er na gusto niyang magtagumpay at kailangan niya ng 2 ornaments para makausad, isang bagay na ikinagulat ni Lin Tianhao at Li Zhu, dahil tila ginawa silang panghatak lang ng tagumpay. Naglakad na pauna si Qing-er, at mabilis silang pinapasunod. Habang sinusundan siya, napag-isip-isip ni Lin Tianhao at Li Zhu ang bago nilang kalagayan bilang tatlong magkakampi. Napansin ni Lin Tianhao na wala ng ibang karapat-dapat na kandidato sa paligid, kaya pinayuhan ng grupo na mag-ingat at umatras kung kinakailangan. Pagpasok nila sa dungeon, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang nyebeng lugar. Inobserbahan ni Lin Tianhao, Li Zhu, at Qing-er ang malamig na kapaligiran at napansin ni Lin Tianhao na hindi gumagana ang kanyang cold protection gear. Naalala naman ni Li Zhu na kaya niyang mag-cast ng aura of cold resistance, kaya't agad siyang tumugtog ng harp na lumilikha ng mahiwagang aura sa paligid. Sinabi ni Qing-er na kahit papaano ay may silbi rin ito, kaya nagpatuloy sila upang mas mapabilis ang kanilang paglalakbay. Habang naglalakad sa gitna ng nagyayalong daanan, may isang nilalang ang palihim na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Si Lin Tianhao ay nagsimulang maghanda sakaling may bantang paparating. Lumabas mula sa kanyang pinagtataguan ang lobo at dahan daw ang naglakad papunta kina Lin Tianhao, Li Zhu, at Qing-er. Ang halimaw na ito ay kilala bilang Cold Valley Abyss, Rotom Wild Wolf. Isa itong level 1 na nilalang na may HP 400, Attack 21, Agility 200, Defense 1. Taglay nito ang mga kakayahang Plague Spread at Weakening Howl, na parehong mapanganib kahit mababa ang defense nito. Ang nilalang na ito ay inilarawan bilang isang trapped spirit in a broken body, wandering the Cold Valley Abyss. Mayroon itong normal grade, kaya't bagamat hindi ito kabilang sa mga high tier na halimaw, taglay pa rin ito ang kakaibang panganib, lalo na dahil sa kakaibang kombinasyon ng sirang katawan at naligaw na espiritu na patuloy na gumagala sa nagyayelong lambak. Sa kabilang banda,
nakita nina Lin Tianhao, Li Zhu, at Qing Er ang isang mababang antas ng halimaw sa Cold Valley. Nakita ito ni Qing Er bilang isang perpektong pagkakataon upang magsanay. Bigla siyang nagbago ng anyo, kalahating hayop, gamit ang kapangyarihan ng mga druida. Nabigla si Lin Tianhao sa pagbabagong anyo ni Qing Er, na pagtatanto niyang ganito pala ang pagbabagong anyo ng isang babaeng druid. Pagkatapos noon, hindi na nagdalawang isip si Qing Er at mabilis itong tumakbo palapit sa lubo. Sabay malakas itong tumalon upalakas ang naging pinsala ng atake ni Qing Er sa lobo, dahil nagdulot ito ng sunod-sunod na sugat sa katawan nito. Napansin ni Lin Tianhao at Li Zhu na ang kanyang mga kuko ay nagdudulot ng pagdurugo sa lobong kalaban niya, kaya napagtanto nila na ang lakas niya. Sa kabila nito, natanggap ni Qing Er ang gantimpala para sa pagpatay sa lobo. Wolf Pelts, 20 gold bawat bundle, Wolf Fangs, 10 gold bawat bundle. Pagkatapos nito, sinabi ni Qing Er kay Li Zhu, kunin mo ito, isaalang-alang mo na bayad ito para sa Frost Resistance Aura kanina. Ayokong may utang ako sa iba. Nahihiya si Li Zhu sa kabaitan ni Qing Er at sinabi niyang hindi na iyon kailangan. Sabay noon, sinabi ni Qing Er kina Lin Tianhao at Li Zhu na magpatuloy na sila ngayon, at siguraduhin din nilang dalawa na malapit sila sa kanya. Habang naglalakad sila, nakasalubong nila ang 3 panglubo na handa na rin silang atakihin. Sumugod si Qing Er nang may matatag at determinadong tingin sa mga mata. Buo ang loob niyang tapusin ang mga lobo, kahit nahihirapan siyang talunin ang mga ito. Mabilis niyang inatake ang 3 lobo at nagawa niya itong talunin sa loob ng ilang sandali, hanggang sa mahiwa ang mga ito sa maraming piraso. Nag-aalala si Li Zhu para sa kalusugan ni Qing Er. Habang hawak ni Qing Er ang kanyang mga natamong sugat, naisip niya na ang pakikipaglaban sa 3 kalaban ng sabay ay nananatiling isang hamon para sa kanya, pero nasa puso pa rin niya ang kagustuhang maging nangunguna sa leaderboard. Sa puntong iyon, lumapit si Li Zhu sa kanya at sinabing, nasaktan ka. Kasabay din noon, nag-aalala rin siyang nagtanong, ayos ka lang ba? Kaya kung magbasa ng minor healing spell, gagamutin kita ngayon. Ngunit sinabi lang ni Qing Er dito na, ang mahinang spell na yan ay hindi makakabawi ng maraming HP. I-save mo na lang ang mana mo. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha niya ang isang bote ng healing potion at binuksan ito. Sabay ininom na niya ito habang pinagmamasdan siya ni Li Zhu. Lumapit si Lin Tianhao kay Li Zhu at hinawakan ang balikat nito para palakasin ang loob niya. Sabay nagpatuloy na ulit ang buong grupo sa kanilang paglalakbay sa gitna ng manyebeng lugar. Habang naglalakad, parehong lumiling-galing sina Qing Er at Lin Tianhao, sinusuri ang paligid para sa kanilang susunod na hakbang. Sa isang iglap, napagtanto ni Qing Er na siya ay nakatapak sa isang magic circle. Bigla itong nag-activate at naglabas ng isang mapanganib na spell. Napansin ni Lin Tianhao at Li Zhu na lumalala ang sitwasyon. Kailangan na ni Qing Er na kumilos agad. Ngunit sa bandang iyon, napatingala si Qing Er at nakita ang isang bagay na bumabagsak mula sa langit. Agad siyang naghanda upang umiwas. Pagbagsak ng bagay, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lugar. Napilitan si Qing Er na umatras. Sa kalagitnaan ng makapal na usok, lumitaw ang Cold Valley Abyss, Rotom Wandering Corpse, isang elite monster. Level 4, HP 600, Attack 56, Agility 100, Defense 5. Mga kasanayan, Smash, Rotten Stench, Weaken Aura, Devour. Inilalarawan itong isang nabubulok na bangkay na nagbabantay sa mga tiwaling lobo. Bagamat halos wala na ang utak nito, pinangangalagaan pa rin nito ang kanyang nasasakupan ng may walang humpay na bangis. May ranggong elite. Alam ni Qing Er na magiging napakahirap ng labang ito dahil sa lakas ng kalaban. Samantalang sina Lin Tianhao at Li Zhu ay nagtataka kung bakit lumitaw ang halimaw. Pinag-isipan nila kung may kinalaman ba ito sa mga ginawa ni Qing Er. Lumaban si Qing Er sa halimaw, ngunit nagulat siya sa bilis nito.
Napagtanto niyang hindi niya kayang sabayan ang bilis ng kalaban, kaya mas naging komplikado ang sitwasyon. Umatake ang elite zombie gamit ang isang malakas na hampas na sum-ire sa lahat ng madaanan nito. Tinamaan si Ching-er ng matindi at nawalan siya ng malay. Nag-aalala sina Li Zhu at sinabi kay Lin Tianhao kung ano na ang kanilang gagawin. Sabay noon, sinabihan ni Li Zhu si Lin Tianhao na tulungan niya si Ching-er. Papalapit na ang elite monster kay Ching-er, handang umatake muli gamit ang kanyang malaking palakol. Sa puntong iyon, agad na pinatawag ni Lin Tianhao ang kanyang demonic slime upang harapin ang halimaw. Habang nawawala ang usok, unting-unting nakikita na ang alaga ni Lin Tianhao. Ang slime na ito ay may kahangahangang lakas at handang umatake. Inutusan ni Lin Tianhao ang slime na gamitin ang makapangyarihan nitong kasanayan. Agad na sumugod ang slime papunta sa halimaw. Nang malapit na ang palakol nito kay Ching-er, mabilis na nakarating ang slime dito. Ang hampas ng halimaw ay sobrang lakas dahil nawasak nito ang lugar kung saan siya umatake, ngunit bigla na lang siyang nagulat, habang inaangat niya ang kanyang palakol, nakita niyang wala na ang kanyang kalaban. Tumayo si Lin Tianhao na may kumpiyansa, habang nasa likod sina Ching-er at Li Zhu. Inutusan niya si Li Zhu na dalhin si Ching-er sa ligtas na lugar upang magamot, habang siya naman ang haharap sa halimaw, agad naman sumunod si Li Zhu. Mabilis na sumugod ang halimaw papunta kay Lin Tianhao, ngunit hindi nagpatalo si Lin Tianhao. Muli niyang inutusan ang demonic slime na gamitin ang slime spray nito sa halimaw. Malakas na tumalong ang slime upang umatake, sa isang iglap, napunta na ito sa itaas ng halimaw. Sabay noon, sinisimulan na niyang gawin ang kanyang slime spray, naghiwalay sa kanya ang ibang fluid at may masama itong ngisi sa halimaw. Naipit na ang halimaw at hindi na makagalaw sa pwesto nito. Binalot agad ito ng pag-atake ng demonic slime. Mabilis na nagutos si Lin Tianhao na gamitin ang makapangyarihang Demon Dance skill para tuluyang mapigil ang halimaw. Nagpupumiglas ang halimaw sa epekto ng atake, hirap at nawawala sa kontrol, pero nagawa pa rin itong hamampas gamit ang palakol. Napagtanto ni Lin Tianhao na kalahati lang ng damage ang tinamo ng halimaw, masyado itong mataas ang depensa. Kailangan nila ng ibang diskarte. Nagulat ang halimaw sa pinsalang tinamo nito at pilit bumabangon. Napansin ni Lin Tianhao na ang slime ay kayang tunawin ang katawan ng halimaw. Sinubukan ng halimaw na atakehin ang slime pero hirap ito. Doon nabuo ni Lin Tianhao ang bagong estratehiya. Iniutos niya sa slime na gamitin muli ang Demon Dance at ang matinding corrosion, tuwirang itinutok sa bukong-bukong ng halimaw. Agad umatake ang slime sa kahinaan ng kalaban. Tagumpay ang plano, nagsimulang manghina ang halimaw. Laking gulat nito nang matuklasang nabasag ang depensa nito at hindi na ito makagalaw. Bumagsak ito sa lupa, tulala. Tagumpay si Lin Tianhao sa pagpatay sa halimaw. Gumamit si Li Zhu ng magic para pagalingin si Ching-er, na nawalan ng malay matapos ang laban. Unti-unting bumalik ang ulirat ni Ching-er at gumaganda na ang lagay niya. Nakita niyang masigasig na nakikipaglaban si Lin Tianhao, napaisip siya, ang lakas niya talaga. Napagtanto rin ni Lin Tianhao na mas mahina ang depensa ng ibabang bahagi ng halimaw kaysa sa itaas. Kaya inatake ito ng slime, at tumama ito ng matindi. Aktibong umatake ang slime, tuluyan na itong pumasok sa katawan ng kaaway at nagsimulang sirain ito mula sa loob. Nawalan ng lakas ang halimaw bago pa man dumating ang huling atake ni Lin Tianhao at ng kanyang summon. At sa wakas, tuluyang winasak ng slime ang katawan ng halimaw. Binati siya ng sistema sa pagkapanalo. Nakakuha siya ng 120 experience points at mga loot gaya ng Corpse Hammer, 10 Wolf Skin, at 10 Wolf Tooth. Nag-level up siya at umabot sa level 2. Naisip niya, ang laki ng experience points, baka dahil sobrang lakas ng napatay kong halimaw. Habang pinagmamasdan siya nina Li Zhu at Ching-er, sinabi ni Li Zhu, sobrang lakas mo. Nakill mo agad yung elite monster. Ganito ba talaga kalakas ang mga summoner?
Sumagot si Chinger, hindi yan dahil summoner siya. Skill yun ni Lin Tianhao mismo. Napaisip si Chinger, single-handed niyang pinatay ang elite monster, sa talino't diskarte pa lang, nakakatakot na ang lakas niya. Lumapit si Lin Tianhao kay Chinger at tinanong, kumusta na ang lagay mo? Nagulat si Chinger sa biglang lapit pero sumagot siya, minor injury lang, wala to. Tumango lang si Lin Tianhao at lumingon kay Li Zhu. Paliwanag ni Li Zhu, masyadong mabagal ang healing chant ko. Kailangan nating magpahinga. Ngunit biglang sumigaw si Chinger, hindi pwede. Nasa leaderboard competition tayo, hindi tayo pwedeng huminto. May sasabihin pa sana si Li Zhu pero pinigilan na lang niya. Tumayo si Chinger kahit nanghihina pa at pilit naglakad. Nanginginig na ang kanyang mga paa, at muntik na siyang matamba. Mabuti na lang at nasalo siya ni Lin Tianhao. Sinabi niya, anong silbi ng leaderboard kung mamamatay tayo? Namula si Chinger, tumingin sa kanya, at nagsabing, tama ka. Magpahinga muna tayo. Sinabi ni Lin Tianhao, ayon sa mapa, may kuweba malapit dito. Doon muna tayo magpalipas ng gabi. Habang papunta sa kuweba, marami pa silang nilaban ng halimaw, at inabot na rin sila ng dilim. Pagdating nila sa loob ng kuweba, sinabi ni Lin Tianhao habang nakatayo sa tabi ng dalawang babaeng handa ng matulog, kayo na muna ang magpahinga. Ako na ang baalang magbantay. Hindi na nagpatumpik-tampak si Li Zhu. Humiga agad siya at sinabing, pagod na pagod ako, ang dami kong nagamit na magic. Kailangan ko talagang magpahinga. Mabilis siyang nakatulog pagkaraang ipikit ang mata. Nabigla si Chinger sa bilis nitong makatulog. Lumapit si Lin Tianhao kay Chinger. Magpahinga ka na rin. Lalabas lang ako sandali para magbantay. Bago siya makaalis, tinawag siya ni Chinger. Sandali lang. Nagpasalamat siya kay Lin Tianhao sa pagligtas sa kanya. Nagkatinginan sila sandali. Hindi makapaniwala si Lin Tianhao sa narinig. Nahihiyang sinabi ni Chinger, ano ba yang tingin mo? Hindi ako yung tipo ng taong nakakalimot ng kabutihan. Pagkasabi niya nito, mabilis siyang humiga at namula sa hiya. Matutulog na ako, kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Napakamot na lang sa ulo si Lin Tianhao habang palabas ng kuweba. Sumulyap siya kay Chinger at pabirong naisip. Sunere nga talaga to, pero diretso sa puso. Habang lumalakad siya palabas ng kuweba, sinabi niya, nag-level up ako sa level 3 dahil sa mga laban kanina, silipin ko nga stats ko. Pagbukas niya ng status window, natuwa siya, malaki ang itinaas ng kanyang mga attributes. Habang nagpapahinga, sinimulan ni Lin Tianhao na pag-aralan ang isang bagong kakayahan, isang skill na bagay sa augmentation. Nagdagdag siya ng 400 units ng health para i-level up ang slime ng 4 na beses. Ngunit napagtanto niyang kakailanganin pa niya ng ibang paraan para mas lalo pa itong mapalakas. Kaya nag-transfer siya ng 400 stamina units sa slime. Bumaba ang kanyang health mula 1,200 hanggang 800, pero kapalit nito, lumakas ang demonic slime, lahat ng stats nito ay umakyat pati na ang level nito, naging level 7 na, at nakakuha pa ito ng bagong ability, Split. Napaisip si Lin Tianhao tungkol sa bagong skill na ito at kung anong mga posibilidad ang meron kung magagamit ito ng slime at ng mga clones nito. Nag-alok siyang subukan ng bagong kakayahan. Mabilis na tumalon ang slime palayo kay Lin Tianhao upang dumstan siya. Sabay noon, inutusan ni Lin Tianhao ang slime na gamitin ang split ability niya. Sa isang iglap, naging stream ng enerhiya ang slime, ipinapakita ang kapangyarihan ng bagong kakayahan. Pinagmasdan ito ni Lin Tianhao ng maigi at hindi siya kumurap kahit saglit. Matapos gamitin ang ability, bumaba ang health level ng slime dahil nahati ito sa dalawa, pero tumaas naman ang agility nito. Napansin ni Lin Tianhao na bumaba rin ang defense ng slime, halos kalahati ng dati. Naisip niya, gaano ba katagal ang effect na ito? Lumabas na tatagal lamang ng 3 minuto ang kapangyarihan ng slime. Kaya sobrang gulat na lang niya dito at nadismaya. Natanong na lang niya ang kanyang sarili kung ano ang magagawa ng 3 minuto,
dahil sobrang ikli lang ng oras na ito. Naguluhan siya, pero hindi nagtagal, naramdaman niyang may kakaiba. May malakas na sigaw siyang narinig sa loob ng kuweba. Bigla siyang nataranta, may masama nang nangyayari. Agad siyang tumingin sa kuweba at natanong ang sarili kung ano kaya ang nangyari doon. Tumakbo siya agad, naramdaman niyang may nanganganib. Sinundan niya ang mapanganib na daan, nang makarating na siya kung nasaan ang kanyang mga kasama. May bigla siyang napansin na isang malaking halimaw kaya nagulat siya dito. Samantala, sina Lizu at Ching-er ay nakaharap sa isang nakakakilabot na anino na may pulang mata. Sinabi ng dalawa sa halimaw na huwag itong lalapit sa kanila habang natatakot. Agad na inutusan ni Lin Tianhao ang slime na umatake gamit ang malakas nitong kakayahan. Agad nagpakawala ng split slime ang kanyang alaga papunta sa malaking halimaw. Tinamaan ang kalaban, pero maliit lang ang naging epekto. Nakatanggap lang ng 25 na pinsala ang halimaw. Nagulat si Lin Tianhao, ganun lang kababa ang damage na naidulot nun. Sambit niya sa sarili. Humarap ang halimaw sa kanila, habang unti-unting bumabalot ang isang napakalakas na aura sa paligid nito. Kasabay noon, biglang lumitaw ang status window. Frost Hollow Abyss Giant Snow Rabbit. Level 8. HP 800. Attack 80. Agility 500. Defense, hindi matukoy. Inilarawan ito bilang isang grotesque humanoid rabbit, nakakatayo ito ng tuwid gaya ng tao, pero ang katawan at ulo ay tulad ng isang dambuhalang snow hare. Sanay ito sa matitinding lamig kaya't nagkaroon ito ng makakapal na balahibo na kayang tiisin ang mga simpleng atake. Napakagatlabi si Lin Tianhao nang mapagtanto ang katotohanan, level 8 na halimaw pala ang kaharap nila. Kung ganito kalakas ang kalaban, delikado kami rito, bulong niya sa sarili. Nanlaki rin ang mata ni Lizu, habang nanginginig sa kaba. Level 8 na monster, tapos na tayo, sabi niya, halos mawalan na ng pag-asa. Tahimik namang nakatitig si Ching-er sa status window, halatang natataranta rin. Sa isip niya, level 6 ang agwat ng lakas namin, wala na tayong laban dito. Nagsimulang lumiwanag ang mga mata ng halimaw, tila maghahanda na ito sa isang pag-atake. Napakalaki nito, at ngayon, binabantaan nito si Lin Tianhao at ang kanyang slime. Nagbabala si Ching-er, mag-ingat ka, Lin Tianhao. Malakas niyang sigaw dito. Napansin ni Lin Tianhao ang kakaibang itsura ng nilalang. Kuneho lang to. Pagmamaliit niya sa halimaw. Nagpatuloy ang slime sa pag-atake sa dambuhalang kuneho, at ginamit nito ulit ang kanyang kakayahan na split slime. Pero hindi tumigil ang kuneho sa pagsugod, tuloy-tuloy pa rin sa paglapit ang halimaw. Isang malakas na enerhiya ang bumalat dito, parang nagkaroon ng vortex sa paligid nito, at bigla itong naglaho. Ang ataking ginawa ng slime ay tumama na lang sa lupa dahil wala itong nataman. Nagulat ang slime sa biglaang pagsulpot nito sa tabi niya. Sa oras na rin yun, napamura na lang si Lin Tianhao. Sa parehong segundo, bumangga ang kuneho sa red slime gamit ang matinding lakas. At pinatalsik ito palayo. Sumugod pa ito muli, handang magbitaw ng isa pang mabigat na suntok. Malakas na tumama ang suntok nito sa slime kaya napatilalsak na lang ulit ito. Sunod-sunod ang pag-atake ng higanteng kuneho. Tinamaan ng mabibigat na hampas ang slime. Dahil dito, patuloy din nababawasan ang buhay nito. Patuloy ang pagbibigay ng utos ni Lin Tianhao sa kanyang slime, gamitin ang mga special attack nito para makaalis sa pambubugbog ng kuneho. Pero mabilis din ang halimaw, kahit ginagamit na ng slime ang kanyang demon dance, nagagawa pa rin makahabol ng kuneho dito. Habang pinapanood ito, napagtanto ni Lin Tianhao, ang galing nitong umiwas halos imposible tamaan. Lalong nabahala sina Lizu at Ching-er. Napakunot noo si Lizu habang sinusundan ng tingin ang mabilis na galaw ng halimaw. Anong klaseng nilalang to? Sobrang bilis kumilos. Tanong niya, halatang nabigla. Mabilis siyang sinagot ni Ching-er, na ngayoy seryoso na rin ang ekspresyon. Isa yan sa mga pinakamapanganib na halimaw sa Frost Hollow Abyss, ang Giant Snow Rabbit.
Maraming grupo na ang natalo sa kanya. Ngunit pagkatapos noon, napaisip siya at tahimik na napatanong sa sarili, pero, hindi naman kami pumasok sa teritoryo niya. Bakit kaya siya umatake? Ipinahayag ni Lizu ang kanyang pag-aalala dahil hindi gumagana ang mga atake ng slime sa halimaw. Napaisip siya na baka kailangan na nilang humingi ng tulong. Samantala, napagtanto ni Lin Tianhao na lumalala na ang sitwasyon at maaari itong maging lubhang mapanganib. Napansin niya na ang Demon Dance attack ng slime ay nagsisimula ng mag-recharge. Kaya't agad na inutusan ni Lin Tianhao ang kanyang slime na umatras sa lalong madaling panahon. Ngunit kahit na tinangka nitong umatras, mabilis pa rin itong tinutuluyan ng mabagsik na atake ng rabbit. Sa ganung pagkakataon, nagpa siya si Lizu na kumilos at tumulong sa labanan. Tinangka siyang pigilan ni Ching-er, ngunit mabilis pa rin itong tumakbo patungo sa pinakadelikadong bahagi ng labanan. Pagdating ni Lizu sa harap ng rabbit, mabilis siyang may inihagis dito para makuha ang atensyon ng halimaw. Lumundag ang furrow snow rabbit at malakas na sinira ang lupa sa paligid nito. Tinitigan ng rabbit ang mga kalaban gamit ang nakakatakot nitong mapulang mga mata. Nagulat si Lizu sa bilis ng pangyayari at ramdam niya ang tensyon sa paligid. Bigla na lamang umungal ng malakas ang snow rabbit habang papalapit sa kanya. Dahil dito, mabilis na may kinuha si Lizu mula sa kanyang bag, isang carrot, at mabilis niya itong inihagis habang nagmamakaawang, huwag itong lalapit sa kanya. Agad na napaling ang atensyon ng rabbit sa carrot. Hinabol nito ang carrot at kinain. Napagtanto ng lahat na gutom lamang pala ang rabbit. Gulat na gulat sina Lin Tianhao at Ching-er nang makita na si Lizu pala ay may dalang carrots. Ipinaliwanag ni Lizu na kinuha niya ang mga carrots bilang food reserve. Nang maubos na ng rabbit ang isang carrot na binigay ni Lizu, tumingin ito sa kanila nang may mapupulang mata. Ngunit agad na nagpahabol si Lizu sa rabbit habang tinatapon nito ang madaming carrot na dala niya. Napagtanto ni Lin Tianhao na nauubos na ang carrots ni Lizu at kailangan nilang makaisip ng paraan para makontrol ang rabbit at talunin ito. Inutusan niya si Lizu na ibato ang bag ng carrots kay Su Ching-er. Mabilis na itinapon ni Lizu ang bag sa ere, diretso sa direksyon ni Su Ching-er. Nasalo ito ni Su Ching-er nang mabilis at naunawaan niya ang kahalagahan ng hawak niyang bag sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Maya-maya, nagtanong si Ching-er kung ano pa ang dapat niyang gawin. Nagulat ang lahat nang biglang nagpakita si Ching-er ng kakaibang determinasyon at lakas ng loob. Hinarap niya ang mabangis na halimaw na nagpapalabas ng mabagsik na aura. Nakita ni Lin Tianhao ang tamang pagkakataon. Sa push-pose ng determinasyon, naghanda siya para sa isang malakas na atake. Sumugod ang halimaw, nagwawala sa galit. Ngunit mabilis ang reaksyon ni Ching-er. Tumalon siya sa ibabaw ng halimaw at sumigaw kay Lin Tianhao, "Handa ka na ba?" Itinuro ni Lin Tianhao ang isang direksyon at sinabi kay Su Ching-er na akitin ang halimaw papunta roon. Agad na naintindihan ni Su Ching-er ang plano at tumakbo sa tinukoy na direksyon. Sa kritikal na sandali, ginamit ni Su Ching-er ang kanyang bilis para hindi siya maabot ng halimaw, at pinangunahan niya ito papunta sa gilid ng bangin. Tiningnan ni Wing-er ang halimaw sa kaniyang likod. Sabay noon, sumugod ang halimaw, nadulas ito sa gilid ng bangin, at nataman pa ang ulo nito ng mga nahuhulog na bato. Sa oras ding iyon, inutusan ni Lin Tianhao ang slime na umatake mula sa ere. Nagpatuloy ang pag-atake ng slime, pinahina ang halimaw hanggang sa ito'y seryosong masugatan. Masayang-masaya si Lin Tianhao nang makita niyang gumagana ang kanilang plano. Sabay noon, inaktibo niya ang kasanayan ng slime, ang slime at ang slime split, mabilis na tumakbo ang slime palibot sa halimaw. Bigla na lang, nagulat ang rabbit nang makita niya ang isa pang kalaban sa likod niya. Isang napakalaking pulang slime ang lumitaw sa likuran ng rabbit. Sa kalagitnaan ng laban, nakaranas ng matinding pinsala ang rabbit hanggang sa tuluyan itong bumagsak at natalo. Sa wakas, natalo nila ang Frost Abyss Giant Snow Hare, at nakakuha sila ng malaking halaga ng experience points.
Napagtanto ni Lin Tianhao na kahit isang level 8 monster lang ito, napakahirap nitong talunin, lalo na sa pakikipagtulungan kasama ang slime. Napaisip siya tungkol sa kahinaan ng single target attacks ng slime at naunawaan niyang mas epektibo ang slime sa area attacks kaysa sa one-on-one na labanan. Nagpahayag ng paghanga sina Li Zhu at Qing Er, ngunit agad namang sinermonan ni Qing Er si Lin Tianhao dahil ginamit siya bilang pain. Ipinaliwanag ni Lin Tianhao na si Qing Er lang ang may kakayahang umiwas sa mabilis na atake ng rabbit. Wala na nagawa pa si Qing Er kundi sabihin dito na buti na lang marunong siya makipag-usap ng maayos. Kasabay noon, hinarap ni Qing Er si Li Zhu at galit na sinigawan ito. Kasalanan mo to, sino ba naman ang nagdadala ng carrots papunta sa abyss? Kaya tayo hinabol ng rabbit. Nahihiyang yumuko si Li Zhu at mahina niyang sinabi. Akala ko kasi, baka kailangan natin ng snacks. Ngunit hindi pa rin napigilan ang inis ni Qing Er at galit pa nitong sinabi. Snacks? Sino bang kumakain ng carrots bilang snacks? Ilagay mo lahat ng carrots sa storage. Ngayon na, sigaw pa niya. Agad-agad na kinuha ni Li Zhu ang lahat ng kanyang mga carrots at mabilis na pinagsisiksik sa kanyang bag, halatang taranta sa pagmamadali. Ngunit biglang sumabat si Lin Tianhao at sinabing, sandali lang, huwag mong itapon ang mga carrots. May kislap ng ideya sa kanyang mga mata habang idinugtong niya. May naisip akong bagong taktika. Iminungkahi niya na gamitin ang mga carrots para akitin ang mas maraming rabbits at makakuha ng mas maraming experience points, dahil mas mataas ang bigay ng snow rabbits kumpara sa ibang halimaw. Ipinaliwanag din ni Lin Tianhao na upang matapos ang misyon sa Frost Valley, kailangan nilang talunin ang level 10 boss. Para magawa iyon, kailangan nilang itaas ang kanilang level sa level 4 o higit pa. Sa kasalukuyan, sila ay level 3 at level 2 pa lamang, kaya kailangan nilang pumatay ng hindi bababa sa 5 snow rabbits upang maabot ang kinakailangang antas. Habang nagpapahinga, ipinahayag ni Li Zhu ang kanyang pag-aalala nang maalala niya kung gaano kahirap ang naging laban nila sa naunang kuneho. Nagduda siya kung kakayanin pa ba nilang makaakit ulit ng panibagong rabbit. Ngunit kumpiyansang ngumiti si Lin Tianhao at sinabing, ngayong tayo na ang magiging mga mangangaso, hindi na tayo ang mabibiktima. Sumang-ayon si Qing Er sa plano at sinabing, huwag na nating sayangin ang oras. Kailangang umakyat tayo agad sa rankings, bago pa tayo maunahan ng iba. Ang taktika nila ay simple pero epektibo, gagamitin nila ang mga carrots bilang pain para makaakit ng mga bagong rabbits. Hindi nagtagal, may isang rabbit ang nakakita ng pain at mabilis na lumapit dito. Sina Lin Tianhao, Su Qing Er, at Li Zhu ay maingat na naghanda para sa isang biglaang pagsalakay. Nang nakita nilang kinakain na ito ng rabbit, agad silang sumugod dito, kaya ang rabbit ay nagulat na lang at napaiyak sa mangyayari sa kanya. Lumipas ang 3 oras ng tuloy-tuloy na operasyon, at naging matagumpay ang kanilang pagsisikap. Masaya nilang natuklasan na lahat sila ay umakyat na sa bagong mga antas, si Lin Tianhao ay nakaabot na sa level 5 at sina Li Zhu at Su Kung Er naman ay naging level 4 na. Habang nagpapahinga, napansin ni Lin Tianhao na mayroon pa silang natitirang 5 oras upang tapusin ang kanilang misyon sa Frost Valley. Nag-usap si Li Zhu at Su Qing Er, namamangha kung gaano sila kabilis umabot sa ika-4 na antas sa loob lamang ng 5 oras, samantalang ang dating record ay umaabot pa ng 8 oras. Excited na sinabi ni Li Zhu, kung magtutuloy-tuloy tayo, baka mabasag natin ang record. Ngunit pinaalalahanan siya ni Su Qing Er, huwag kang maging kampante, hindi basta-basta ang boss, siguradong lalaban yun ng matindi. Ipinaliwanag naman ni Lin Tianhao. Ayon sa gabay, ang boss ay isang white leader, isang nilalang na nag-uutos sa mga Rottwolf at mga white. Hindi naman ito sobrang hirap talunin, pero magiging isang laban ng katagalan at pag-iipon ng lakas. Sabay noon, sinabi ni Lin Tianhao sa kanyang mga kasama. Sa setup natin ngayon, aabutin tayo ng kahit 2 oras bago natin siya mapatamba. Medyo kinakabahan, nagtanong si Li Zhu.
Anong gagawin natin ngayon? Nagpasya ang tatlo na magpahinga muna ng kalahating oras upang makapag-recharge at makapagplano ng maayos. Habang nagpapahinga, pinag-aralan ni Lin Tianhao ang kanyang mga kasanayan. Napansin niyang bumababa ang kanyang kalusugan kapag ginagamit niya ang kanyang blood sacrifice, at kung magpapatuloy siyang mag-level up, lalo pa itong magiging delikado. Napaisip siya kung paano makakahanap ng alternatibong solusyon sa problemang ito. Samantala, nakita rin niya na ang kanyang demon slime ay bumuti ang performance, kahit na walang bagong skills na nadagdag. Tahimik siyang nagdasal na sana hindi ganoon kahirap ang susunod nilang laban. Bigla na lang, isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw, nagpagulat sa kanilang tatlo. Mabilis silang nagtakbuhan patungo sa pinagmulan ng tunog. Pagdating nila, isang napakaliwanag na tanawin ang bumungad sa kanila. Ang kalangitan ay tila nilamon ng makukulay at nakasisilaw na ilaw. Hindi makapaniwala si Lin Tianhao sa kanyang nakikita. Isang hidden boss ang lumitaw sa kanilang harapan, napatanong si Lin Tianhao kung ano yun. Agad na lumitaw ang status ng halimaw. Isa pala itong Frost Abyss Hidden Boss Unicorn. Level, 10, HP, 1500. Attack, 120. Agility, 300. Defense, hindi matukoy. Mga kakayahan, Soul Cleansing Melody, Aura, Horn Thrust, Hoof Stomp, Falling Star. Inilalarawan ito bilang isang dalisay at marangal na nilalang, isang espiritong tagapangalaga na mahimbing na natutulog sa kailaliman ng abyss. Pumapikito lamang ito kapag nanganganib ang mga nilalang sa kanyang nasasakupan, upang itaboy ang mga mananakop at ibalik ang balanse ng kalikasan. Nang makita niya ito ni Lin Tianhao, parang bumagsak sa kanya ang langit sa takot. Napagtanto niyang isa pala itong unicorn, matigas siyang tumayo sa harap nito at sinabi, "Nag-trigger talaga tayo ng hidden boss. Ang swerte naman nun, pero mas malakas ito ng sobra kumpara sa orihinal na pinuno." Sabay noon, ang unicorn ay nag-activate ng kanyang kakayahan, ang mga mata nito ay nagliwanag ng asol. Ang mga mata ni Lin Tianhao ay nahipnotismo, kaya parang may nakikita siyang kung ano. Dahan-dahan siyang lumapit, tila hindi na napapansin ang panganib. Napansin ito ng kanyang slime companion, na halatang hindi natuwa, kaya bigla na lang nitong kinagat si Lin Tianhao, na ikinagulat ng binata. Napa-array si Lin Tianhao sa sobrang sakit, at nagtanong kung bakit siya kinagat nito. Sabay noon, bigla niyang napansin sina Lizu at Qing-er na paruloy lang sa paglalakad, pareho silang namamangha sa kanilang nakikita, at hindi nila napansin na malapit na pala sila sa gilid ng isang bangin. Buti na lang, sa huling segundo, naagapan ni Lin Tianhao ang dalawa at nahatak niya sila palayo mula sa panganib. Humihingal silang tatlo habang nagsisiksikan sa ligtas na bahagi ng bangin. Napagtanto nilang ang nakaharap nila ngayon ay hindi basta-bastang kalaban, kundi ang tagapangalaga ng Frost Valley, ang Abyss Unicorn. Nagulat silang malaman na ang unicorn ay lumitaw dahil sa labis nilang pagpatay sa mga snow rabbits, isang pagkilos na nag-trigger ng galit ng tagapangalaga ng kalikasan ng lambak. Nagtaka si Lizu, bakit nung maraming zombies at wolves ang pinatay natin, walang ganitong nangyari? Napagtanto niya na baka siguro dahil patay na sila. Naalala naman ni Su Qing-er na dapat sana, sundan lang natin ang guide, talunin ang mga mobs, at makarating sa dulo para labanan ang White Leader at matapos ang dungeon. Pero ngayon, aksidente nating na-trigger ang hidden boss. Malayo ang stats nito kumpara sa White Leader. Malamang, mabubure tayong lahat dito. Nanginginig sa takot, iminungkahi ni Lizu. Tumakbo na lang tayo. Ayokong mamatay sa laban na to. Pero kalmado siyang sinagot ni Lin Tianhao. Hindi na tayo makakatakas. Naparami na ang pinatay nating rabbits, siguradong markado na tayo niya. Nalungkot si Lizu at sinabing, "Ako ang may kasalanan kung bakit tayo napunta sa ganito. Kung nag-stick lang tayo sa pagpatay ng mga white, hindi sana ito nangyari. Ngayon, mamamatay tayong lahat." Hinawakan ni Lin Tianhao ang balikat nito upang pakalmayan.
Sabay noon, seryoso niyang sinabi dito na huwag niyang sabihin yun. Salamat sa'yo, nakaabot tayo sa ganitong punto sa kalahati lang ng karaniwang oras para matapos ang dungeon. Ang kailangan na lang natin gawin ay talunin ang boss, at makakalaya na tayo. Sabay noon, humarap si Lin Tianhao sa unicorn at sinabi sa kanyang mga kasama. Ito lang ay isang nakatagong boss. Hindi tayo uurong. Matatag ang loob ni Lin Tianhao habang nakatayo sa harap ng kanyang mga kaibigan. Buong determinasyon niyang idineklara. Hindi ko hahayaang masaktan kayo kahit isa. Nagpakita rin ng kumpiyansa si Su Qinger. Bahagya siyang ngumiti at mayabang na nagsabi. Unicorn lang yan. Akala mo ba matatakot ako? Huwag lang kayong magiging pabigat, ha? Samantala, taos-pusong nagpasalamat si Li Su sa kanyang mga kaibigan sa suporta nila. Inihanda niya ang kanyang instrumentong pangmusika, handa na siyang lumaban. Bigla, nagsimulang umatake ang unicorn, pinakawalan nito ang isang napakalakas na enerhiya. Napagtanto ni Lin Tianhao na natukoy na sila ng unicorn, kaya't mabilis siyang nagbabala. Maghanda kayo. Gamit ang Horn Thrust skill, mabilis na sumugod ang unicorn, sa isang iglap, lumipad ito patawid sa bangin. Agad na sumigaw si Lin Tianhao. Maghiwa-hiwalay tayo, huwag mag-ipon sa isang lugar. Pagbagsak ng unicorn, nagliwanag ang buong lambak, na para bang sumabog ang isang bituin sa lupa. Sina Lin Tianhao, Li Zhu, at Su Qinger ay napaatras, namamangha sa tanawin ngunit nananatiling alerto. Hindi pa doon natapos, kumislap muli ang sungay ng unicorn at ginamit nito ang isa pang kasanayan, ang soul cleansing melody. Nagliwanag ang paligid sa makukulay at makikinang na alon ng ilaw. Naramdaman ni Lin Tianhao ang kakaibang epekto ng kanta kaya't sumigaw siya kay Li Zhu. Li Zhu, kontraan mo ang kanta niya. Sumunod si Li Zhu at agad niyang ginamit ang kanyang mga mahika. Sa pamamagitan ng Sage's Ballad at War God's March, nilabanan niya ang epekto ng unicorn's melody. Pumuno ng makapangyarihang musikal na alon ang buong kapaligiran, naglalakbay ang mga notes sa hangin patungo sa unicorn. Nararamdaman ng unicorn ang panganib. Umungol ito sa matinding galit, at bigla nitong ginamit ang hoof stomp skill, mabilis na sumugod papunta kay Li Zhu. Nakatitig si Li Zhu sa paparating na panganib, halos hindi makagalaw sa takot. Ngunit bago pa siya tamaan, sumugod si Su Qinger. Sa isang iglap, nasalag ni Su Qinger ang suntok ng unicorn gamit ang kanyang pambihirang lakas. Sabay noon, naglagay si Qinger ng enerhiya sa kanyang tuhod at malakas na pinatama ito sa leeg ng unicorn, dahilan para mapa-atres ang dambuhala. Dahil dito, lalong nagalit ang unicorn. Agad na umatras si Qinger habang binabalik ng unicorn ang kanyang balanse. Samantala, nanatili si Li Zhu sa likuran, patuloy na nagbibigay ng suporta gamit ang kanyang musika. Muntik nang mahuli si Su Qinger ng unicorn, pero sa huling sandali, mabilis niyang naiwasan ang panganib. Nagulat ang unicorn, ngayon ay napagtanto na nito na hindi basta-basta si Su Qinger bilang kalaban. Biglang tumalon ang unicorn pataas, balak umatake mula sa itaas. Napansin ni Lin Tianhao ang panganib at agad siyang sumigaw. Umiwas ka, Qinger. I got so much more going on right now.